Kung isa ka sa milyong-milyong Pinoy na naging bahagi ng Pi Network simula pa noong early mining days nito, malamang ay excited ka pa rin para sa kinabukasan ng project na ito. Pero ngayong second quarter ng taong 2025, may malalaking balita tayong kailangang pag-usapan. Si Pi Network ay kasalukuyang nakaharap sa matinding selling pressure habang sabay-sabay namang bumababa ang dami ng taong nakikipag-trade dito o yung kanyang trading volume. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nangyayari ito, ano po ang mga posibleng dahilan, may pag-asa pa ba itong si PiCoin, at syempre paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ang tungkol dito sa token unlock at bakit po ito nakakaapekto sa presyo ni Pi. Yan. Kapag sinabing may mga unlock tokens, ibig sabihin ay ang mga dating nakalak na Pi ay maaari nang gamitin or ibenta sa market. Ibig sabihin din ito ay dumarami po ang supply ni Pi na umiikot sa market. Mula hanggang July 2025, higit 668 million na Pi coins ang ma-unlock. Sa buwan po ng May, yan, ngayong buwan ng May lamang, ay nasa 212.2 million na ang maidaragdag. Sa pagsapit naman po ng sunod na buwan sa June, ay tataas pa ito ng 222.6 million. At sa buwan naman ng July ay 233.4 million ang maidaragdag na naman. Ibig sabihin ay sa loob lamang ng 3 buwan ay sasalubungin po tayo ng napakalaking dagdag na supply na walang kasiguraduhan kung may sapat bang demand or bumibili ng Pi para i-balance ito. Ngayon is bakit naman po bumaba ang trading volume nitong si Pi? Ayan, habang tumataas po ang supply ni Pi, ang kanyang trading volume naman ay bumagsak ng sobra. Mula po sa dating $1.3 billion noong na-launch ito, ngayon ay nasa $45 million na lamang ang kanyang daily trading volume. Ibig sabihin nito ay halos 96% ang ibinaba ng mga aktibong bintahan at bilihan sa market. Kapag kaunti lang po kasi ang bumibili pero maraming gustong magbenta, natural na bumababa ang presyo ng isang asset. Parang ang nagbebenta ng prutas sa palengke na sobrang dami ng kalaban mo pero halos walang bumibili. Ang resulta, mapipilitan ka pong ibaba ang iyong presyo. Ngayon is saan naman po napupunta ang mga Pi coins na naka-unlock? Ayan. Ayon po sa PiScan, dumarami rin ang Pi coins na napupunta sa mga centralized exchanges. Yan, centralized exchanges gaya po ng Bitget at saka OKX. Sa Bitget, mahigit 95 million Pi na po ang hawak nila. Habang sa OKX ay nasa halos 154 million na Pi. Kaya sa kabuuan ay nasa 387 million Pi coins na ang nasa mga exchanges. Ibig sabihin po nito ay maraming holders ang naglalagay ng kanilang tokens sa mga lugar kung saan mabilis silang makakabenta. At kapag mas marami po ang gustong magbenta kaysa sa gustong bumili, mas malaki ang posibilidad ng pagbaba ng presyo. Ngayon is ang sunod po nating katanungan dito is bakit pa rin may umaasa or bakit pa rin umaasa ang mga pioneers na tataas itong si PiCoin. Ayan. Sa kabila po ng mga negatibong balita, marami pa ring pioneers ang umaasa na posibleng magtutuloy-tuloy ang pag-angat ni PiCoin. Isa po sa mga dahilan ng kanilang optimism ay ang mga rumor na baka malista na itong si PiCoin kay Binance. Isa pong kilalang Pi investor sa X, yan, dating Twitter, na may mahigit 100,000 na followers ang nagsabi na nasa final negotiation stage na raw ang PiCore team at saka Binance para malista si PiCoin sa exchange na ito. Ayon po sa tweet ni Pi Barter Mall,
Yan, soon, Pi will be listed on Binance Exchange. PCT is in final negotiation with Binance. Yan, isa pa sa mga dahilan ng positibong pananaw ay ang nakatakdang pagdalo ng mismong founder ng Pi Network na si Dr. Nicholas Kokkalis sa Consensus 2025. Isa pong malaking conference na ginaganap taon-taon. Malaking bagay ito dahil pwede po niyang i-announce ang mga bagong partnerships at direksyon ng Pi Network. Ngayon ay may mga development ba kay Pi na pwedeng makapagpataas ng demand? Ayan. Oo, meron din. Sa kabila po ng pagbaba ng volume, may mga milestone itong si Pi na hindi rin dapat baliwalain. Una ay na-integrate na po itong si Pi sa Chainlink, isang sikat na Oracle service na nagbibigay po ng tamang data sa mga smart contract. Pangalawa ay sinusuportahan na rin ni Pi ang Telegram crypto wallet na isa sa pinakamabilis na lumalagong crypto tool sa buong mundo. Kaya kahit maina po ang liquidity ngayon, kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong klase ng integration, posibleng lumakas po ulit ang demand kay Pi sa hinaharap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi. Yan, para sa atin na may Picoin holdings dyan, importanteng maintindihan po natin ang dalawang mukha ng sitwasyon. Una, may malinaw na panganib sa pagbaba ng presyo kung patuloy po ang pag-unlock ng tokens at wala namang sapat na buyers. Kung plano po nating ibenta ang ating Pi, baka mahirapan po tayo makakuha ng magandang presyo sa kasalukuyang market condition nito. Pangalawa, kung isa ka naman pong long-term trader or holder, baka gusto mong hintayin muna ang kumpirmadong balita sa Binance listing at sa mga susunod pang development gaya ng mga bagong partnerships. May risk pa rin pero may potential po na reward kung tama ang ating timing. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang Pi Network ay isang napakalaking eksperimento dito sa mundo ng crypto. Nakita natin kung paanong milyong-milyong tao ang nainganyo na magmina ng Pi sa kanilang cellphone kahit walang initial value. Pero ngayong may presyo na itong si Pi at humaharap sa totoong market forces, dito na po natin makikita kung may tunay ba siyang utility o tatagal ba siya sa market. Hindi po sapat ang hype at dami ng users kung walang sapat na demand at paggamit ng token sa tunay na mundo. Kaya importante po ang transparency mula sa PiCore team at sapat na liquidity sa mga exchanges. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy investor, doblehin mo ang iyong pag-iingat. Huwag pong basta-basta mag-panic sell, pero huwag ka ring mabuhay sa puro chismis. Gamitin mo ang tamang impormasyon, obserbahan ang market, at huwag po mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. At yan, sa kabuuan, si Picoin ay nasa critical na yugto sa kanyang paglalakbay. Sa dami ng mga tokens na ilalabas ngayong second quarter ng taong 2025 at sa pagbagsak ng trading volume nito, may seryosong dahilan para mag-ingat. Pero sa kabilang banda, may mga posibleng catalyst gaya po ng Binance listing at saka bagong tech partnerships na maaari pong bumuhay muli sa presyo ni Picoin. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.